Mga boss, nandito ako sa National Rally for Peace dito sa Quirino Grandstand na pinangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Sobrang daming tao dito mga boss. May kababaihan, kabataan, may nanay, tatay, pamilya. Ngayon, bubusisiin natin yung mga the moves na tinatawag nga ng mga politiko, wannabe politiko, at kung paano or bakit nila ginagawa yung mga ganong bagay at kung ano yung maidudulot nung ginagawa nila para sa sariling interest nila. This is Pinoy Extreme. Let's do this. This is Pinoy Extreme. May mga vendor, may mga manggagawa. Basically, mga kaparehas nating ordinaryong Pilipino ang nagkita-kita dito sa Quirino Grandstand. Oh, tangina, pareho na daw sila dahil lang sa, di ba? Ganong quality. So, manggagawa, vendor, nanay, tatay, so on and so forth. That's called yung nire-realign mo yung sarili mo or ina-associate mo yung sarili mo doon sa mga tao doon para makuha or mapalagay yung loob nila. Kasi nga, well, hello, kapareho nyo ko. So, yan ang pinakaunang the moves ng mga politiko. Bukod sa pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo, mga ordinaryong Pilipino rin naman yung mga nandito. May iba-ibang paniniwala at meron ding iba-ibang paninindigan. Paano sila magkakaiba ng paniniwala? Literal, iglesia nga sila, di ba? Very minimal yung mga paniniwala na magiging magkaiba sila. Kasi, well, hello, saan ba sikat ang iglesia, di ba? Black voting. So, anong ginagawa ni Eli San Fernando doon sa ganong moves? Tinatry niyang himasin yung mga nandun to think na maiaalay niya yung sarili niya doon sa kung ano or sino dapat yung iboto ng Iglesia ni Cristo. Ngayon sasabihin ng iba, bakit ako nandito? Bilang paglilinaw mga boss, hindi naman ako kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nandito ako ngayon dahil sumusuporta ako sa pagkilos ng ordinaryong mamamayan. Nakikiisa at sumusuporta ako sa panawagan na unahin ang issue ng bayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa. Gaya ng problema sa sahod, kawalan ng trabaho, mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng serbisyo publiko, at malawakan lantarang korupsyon dito sa ating bansa. So, ayun na nga, nilabel niya kung ano-ano daw yung adhikain ng peace rally na yun as if andun siya sa posisyon para magsalita ng kung ano ba dapat yung pinupunto or gustong ipunto nung rally na yun. Diba? Ganun niya i-associate yung sarili niya para kung anong magandang values yung pinaglalaban ng grupo, magiging values ko na rin. Ngayon, ang masakit kasi nito, what if yung mga taong pinagmumumura niya, dahil nga, well, inakusahan niyang corrupt, galit na galit siya, ay sinuportahan ng iglesia. Masasabi mo pa rin ba nakaanib mo sila sa ganyang paniniwala? Huling-huli ka, boy! Meron mga magpipilit dyan, sigurado ako na idikit ako sa anuang kulay dahil sa pagpunta ko dito. Gusto ko nang linawin ngayon pa lang at paulit-ulit ko na sinasabi to, hindi ako maka-Duterte. Sa parehas na paraan, hindi rin ako maka-BBM. Wala akong pakialam sa kung ano man ang kulay nyo sa politika. Ang pagpunta ko dito ay bilang pakiisa, ulit, sa panawagan ng ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa, na unahin ang issue ng ordinaryong Pilipino. Ngayon, bigyan mo sila ng magandang rason bakit nila kailangan makinig sa'yo. Bakit nila kailangan maniwala sa'yo. Kasama ka ba doon sa mag-o-organize ng talk? Kasama ka ba doon sa sasabihin nila na iboto pag nagkaroon ng listahan or ang block voting ng iglesia? I may not believe with the same doctrine that they believe in. I may not come from the color that they are coming from. Pero bilang isang Pilipino, susuportahan ko at ipaglalaban ko yung karapatan nila na kumilos at ipaglaban, ipahayag yung kanilang saloobin. Mga boss, ito yung sinasabi ko na para marinig yung mga panawagan natin, mga pinaglalaban natin, makiisa tayo sa mga pagkilos. Ano mang pagkilos yan? Kahit anumang forma, anumang grupo yan nag-organize niyan. Hindi lahat ng pagkilos dapat sinusuportahan, lalo na kung ang layunin
or ang pinaglalaban nito, katulad ng mga makakaliwa, katulad ng mga CPP, NPA, NDF, hindi dapat sinusuportahan ito. And yun na yung glaring reason kung bakit hindi siya magiging effective na leader, lalo na pag naboto ito at nakaupo ito using the party list that he is trying to represent, kahit na hindi niya naman alam kung ano talaga yung gusto niya ipaglaban. This is Pinoy Extreme. Have a good day.